Hello mga kapatid, bago lang tayo natapos sa ating misa ngayon sa Easter Sunday. Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. Kumusta na po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. And then, magmuni-muni tayo sa reflection ng mga church fathers sa Easter, no? Grabe yung saya ng mga Kristiyano dahil nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung uniqueness natin na Kristiyano. Sumusunod tayo hindi sa idea. Sumusunod tayo sa reality, sa historical person. Walang iba, si Kristo po. Sabi ni Saint Augustine of Hippo, we are an Easter people. And Alleluia is our song. No? So, Easter is not just a day. It is a way of life. Christians are called to live in the joy, victory, and hope of the resurrection every day. Hindi lang ngayon, mga kapatid. Every day. Yan po yung tutukan natin. Yung mga pagsubok natin, temporary lang yon. Yung mga trials natin, temporary lang yon. Yung mga challenges natin, temporary lang yon. No? We are an Easter people. No? So, hindi na nga hulugan na wala tayong mga pagsubok. Hindi na nga hulugan na wala tayong trials. Sabi naman ni Saint John Chrysostom, ang ganda. No? Ito yung famous Paschal homily niya. Let no one fear death. For the Savior's death has set us free. So lahat ng mga namatay nating mga mahal sa buhay, na-miss na natin, huwag kayong mawalan ng pag-asa. May buhay, likod nitong buhay na buhay. No? So, yan po ang katotohanan mga kapatid. And then, he that's what held prisoner of earth has annihilated it. So, yung pagkamatay, mga kapatid, ni Kristo, yung kamatayan ay annihilated na. He proclaims that death has been defeated. No? Yung kamatayan ay defeated na, natalo na sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo yung mga buhay ng mga martir. Tingnan nyo yung buhay ng mga apostol, mga kapatid. Hindi na sila natakot sa kamatayan. Bakit? They are inspired 100% by the Easter, by the resurrection of Jesus. Easter is the triumph of Christ over sin, not only over sin, over hell, and over death. Wow. So, yan po mga kapatid, sa mga sumusunod ni Kristo, hindi na po hindi po talo yung pagkaranas nating kamatayan. No? Yung ating kasalanan is being defeated by Jesus. Sabi naman ni Saint Athanasius, no? Mga santo po ito na sinishare ko sa inyo. So, busugin natin yung isipan natin, puso natin sa mga reflection ng mga banal. Dahil sa pamagitan nito, mga kapatid, buhay na buhay yung pananampalataya natin. Buhay na buhay yung pag-ibig natin. Buhay na buhay yung ating pag-asa. Sabi niya, ito, ang ganda ng sabi niya, Christ is risen and life is liberated. Christ is risen, the tomb is emptied of the dead. No? So meaning mga kapatid, lahat ng mga libingan will be emptied in the future time. Dahil itong pagkabuhay ni Kristo, hindi po ito mythical. Hindi po ito creation. Hindi po ito fabrication of the apostles. This is happening in the real and now. In the real, the now, the present, the here and now. The here and now. Okay, the resurrection is not symbolic. It is not figurative. It is cosmic victory. It is historical. It is literal. Christ rising brings new life to all humanity. Wow! Amazing. Itong sinusuot ko mga
kapatid. Ito yung una kong sa sutana sa pag-ordina ko. Ito yung suot ko pag-ordina, no. Dito naman tayo. So 6 lang yung i-share ko sa inyo, ha. 6 na mga santo. Just imagine, ha, hindi po ito symbolic, hindi po ito figurative. It is a real and historical event. Ano? Real and historical event. Itong nangyayari ni Kristo po, mga kapatid. So it is a cosmic victory. So it is our victory. So it is not about only Jesus, but it is about us. Sa mga sumusunod ni Kristo, sa mga hindi natatakot sa pagsiwalat sa katotohanan, kahit meron mang death threat sa kanila, patuloy pa rin silang magsiwala, titindig, natatayo, buong puso. The spirit of fortitude, the virtue of fortitude ang kinakailangan natin. At yan po, kung walang fortitude yung mga apostol, kung hindi na bago ang mga apostol, hindi po makonverted ang Pilipinas po. So salamat po sa kanila. No? At salamat din sa Diyos. Salamat kay Kristo. Yung puling pagkabuhay ni Kristo, mga kapatid, yun po yung source of inspiration nila. Yun po yung source of courage sa unang mga Kristiyano. Ito naman ang sinasabi ni Saint Gregory of Nazianzus. Yesterday I was crucified with him. Today I am glorified with him. Yesterday I died with him. Today I am made alive with him. So meaning, Easter is deeply personal through Christ. We pass from death to life. It is a call to transformation and holiness, mga kapatid. Patay na tayo sa kasalanan. So, dahil sa kasalanan namatay tayo spiritually. And then, paano tayo mabuhay muli, mga kapatid? Go to confession. Make a frequent confession, mga kapatid. Sa pamagitan ng absolution ng mga pari. The ministry of reconciliation given by Christ to the apostles. Continued by the priests. Until now, mga kapatid. After mapatawad yung kasalanan mo, you are resurrected again. You obtain new life, mga kapatid. New perspective in Jesus Christ. Okay? Yan po yung sabi ni Saint Gregory of Nazianzus. Dito naman tayo ni Saint Leo the Great. By his resurrection, Christ has opened the gates of eternal life. Wow! Kaya nga, susunod ng mga araw, makikita natin yung mga kaluluwa, imprisoned spirits, dinala niya dun sa langit. Dahil sabi niya sa John chapter, nakalimutan ko sa talata. 3 verse 13 ba yun? Tingnan natin. Wala pang nakaakyat sa langit, maliban sa akin na galing sa langit. Yan ang sabi niya, di ba? John chapter 3 verse. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumabang galing sa langit ang anak sa tao. So wala pang nakapasok sa langit maliban sa kanya. So by his resurrection, sa kanyang muling pagkabuhay, mga kapatid, Christ has opened the gates of eternal life. So maraming nakapasok. Dahil hindi po sila makapasok, dahil yung natural goodness sa mga tao sa Old Testament, natural lang po yun. Kailangan natin ng supernatural. At ito po yung Savior natin. The resurrection is the gateway to heaven. Wow! What was closed by sin is now opened by Christ's victory. Yan po yung victory natin, mga kapatid. Regular confession, Jude Father. Si Fee Dampi. So sa mga parokyano ko, nandito lang po ako. Anytime po, pwede kayo ask ng sacrament. I'll give you the sacrament of reconciliation. No? So Saint Cyril of, ito po panghuli. Saint Cyril of Jerusalem, rejoice, O Jerusalem! Christ has risen, and demons had fallen. No? So ganda, no? Christ is risen and demons have fallen. Easter is not only joy, it is a spiritual warfare wound. No, nanalo, evil has been conquered. No? Na talo na natin
yung kaaway natin, yung demonyo. Victory over death. Ito po yung teaching ng mga church fathers. Victory over death. Defeat of sin and Satan. Source of new life and grace. Promise of our resurrection. Yan po yung inspiration natin. So yun lang po mga kapatid, no? Pwede ba wag magsimba ngayon? Okay na po. Yung Easter Vigil pang Sunday na po yun. So yun lang po muna ha. Sana po may natutunan kayo sa live natin ngayon. Inspired tayo because Jesus is risen po. Ang Panginoon ay muling nabuhay po mga kapatid. So very inspiring, no? Kahit meron tayong mga problema, meron tayong mga pagsubok, patuloy lang. And then be inspired. If there is sorrowful mystery, there is also glorious mystery. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Fight ni Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless. No? Happy Easter, mga kapatid. God bless, God bless.